Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong kwento ngayon at balita na rin. Isang Russian general ang nagsasabi na ang mga sundalong Pilipino ay mas malakas 100 times, 100 beses na mas malakas kaysa sundalo ng mga Inchik o sundalong Chinese. Masarap pakinggan, no? Dahil Russian ang nagsasabi. Bakit nga kaya nasabi nila na 100 times stronger ang Armed Forces of the Philippines kumpara sa China kahit na napakarami ng sundalo ng China? Well, narito ang ulat atin na panoorin courtesy sa atin ng military channel. Imagine more than 14,000 soldiers moving in flawless formation. Above them, fighter jets soar. Beneath the sea, submarines stand ready to launch. But this isn't war, it's a warning, sent straight to China. And the strangest part, a Russian general, Sergei Shoigu, suddenly declares, the Philippine military is 100 times stronger than China. Ito si Sergei Shoigu, isa ito sa trusted general ni Putin, ni Vladimir Putin ng Russia. Sergei Shoigu ang mismo dahil napanood nila ang balikatan at nasabi ni Sergei Shoigu na 100 times stronger ang Philippine Army kumpara sa Chinese Army. Well, ito'y base sa kanilang nakikita sa balikatan kasi ang gagamitan natin ay mga moderno na. At alam nila na battle tested din ang Pilipinas dahil ang ating mga sundalo ay nagipagbakbakan internally sa ating mga insurgency sa loob ng bansa, internal problems, ay sanay ang ating mga kasundaluhan. Hindi katulad sa China na wala namang silang NPA doon, walang rebelde. Kaya palaging simulation ng kanilang gera eh. Palaging simulation na lang, computer, TV, at hindi totoo. Hindi katulad sa atin na talagang merong gera. Halimbawa dito sa Mindanao, palaging may bakbakan, di ba, ng army at saka mga rebelde. Kaya nasabi ito ng general ng Russia na si Sergei Shoigu na ang sundalong Pilipino ay 100 times stronger than the Chinese military. Totoo naman yan, pero hindi lang yan. Mayroon pang ibang rason. Panoorin muna natin tong bidyong ito. Is this a jab at Beijing? Or a truth the world has been blind to all this time? Right after this, you'll discover why Russia praised the Philippines, what's really happening at Balacaton 2025, and why the Philippines, not China, is now the epicenter of Asia's military dynamics. Philippines and the US, an unbreakable alliance. No one is born a superpower. But some nations are forged through centuries of alliances, war, and bloodshed, and the Philippines is one of them. In 1898, amidst the booming cannons of the Spanish-American War, a quiet agreement was signed, one that would forever alter the balance of the Pacific. The US purchased the Philippines from Spain for $20 million, not out of compassion, but for strategy. The Philippines sits like a natural aircraft carrier between Asia and the Pacific, a perfect launchpad for military operations. Ito, balikan natin mga kababayan na binili lang pala tayo ng $20 million. No? Grabe ang mura. Noong kapanahonan na nakolonize tayo ng Spanish. Tayo nakolonize ng Spanish at binili tayo ng Amerika. Magpasalamat tayo sa Amerika. At pagkatapos nilang mabili tayo, mga 1946 yata, right after the World War II, ay binigyan tayo ng independence. Hindi tayo nagbayad sa Amerika eh. Kaya mabait talaga ang Amerika. Dahil gumastos sila para bilhin ang Pilipinas. Para hindi na tayo under the colonization of Spanish. Di ba? Dapat binabayaran natin ng Amerikan yan eh. Kasi nag-independent na tayo, dapat ibalik natin yung pera nila na binili sa Pilipinas, binayad sa mga Spanish. $20 million. Malaki na rin yan. Diba? Kahit ngayon, malaki din yan. Pero parang bumili ka lang ng isang isilang maliit niyan eh.
Grabe talaga noon, no? 20 million lang pala ang Pilipinas kasama yung mga tao. Yun ang presyo ng Spain. Kasamang binili ang mga tao ng Amerika. Kaya dapat magpasalamat tayo sa Amerika at hindi tayo siningil ng 20 million. At binigyan pa tayo ng independence in 1946. Di ba? June 12, 1946. Yun yata ang ating Independence Day. Kaya pasalamat tayo sa Amerika hanggang sa ngayon ay committed pa rin na protektahan tayo under the treaty in 1951. Ito yung treaty na hanggang sa ngayon ay narito pa. Tinatawag na yan na ironclad or ironclad. Okay, balik tayo sa balita. From then on, the US military rapidly transformed the Philippines into a Southeast Asian fortress. They built massive bases, Clark Air Base in Pampanga, once the largest US airbase outside American soil. Subic Bay Naval Base in Zambales, the Pacific Fleet's gateway, with fast access to China, Taiwan, and Vietnam. These weren't just military bases, they were war coordination hubs. During World War II, planes from Clark launched attacks on Japan. In the Korean War, Subic served as the main resupply center for US warships. And by the Vietnam War, nearly 80% of American logistical supplies flowed through the Philippines. Ito ang tawag pala nila sa Pilipinas dahil sa strategy ng Amerika ay floating aircraft carrier or floating fortress ang Pilipinas. Kaya binili ng Amerika dahil strategic. Kahit sa anggera ay dito nila iimbak ang armas, ang krudo, ang langis para dito mag-refueling. Kasi nasa gitna tayo ng karagatan Kaya napakagandang talaga ang Pilipinas. Floating aircraft carrier katulad ngayon. Di ba nakaharap tayo sa China at nilagyan tayo ng Amerika ng napakaraming armas. Kaya parang malaking battleship tayo na nakaharap sa China. Ang bilib lang ako sa Amerika dahil hindi sila naningil sa 20 million, di ba? Binili tayo tapos gusto natin ng kalayaan, kaya binigyan tayo. So hindi ganun ka-corrupt ang Amerika, hindi corrupt ang Amerika. Dahil binili na nga tayo para maging malaya, di ba? Binili sa pangalipin ng Spanish. And then binigyan pa ng independence ng sariling bansa. Sana kung hindi tayo humingi ng independence sa Amerika, tayo yung ika-50 state Tayo dapat yung Hawaii at Guam. Tayo yung ika-50 state na choice ng Amerika. Dahil nga binili tayo Koloni tayo ng Amerika. Binili talaga ang lupa, hindi ito ini-invade. Talagang formal na pagbili sa Spain. Kaya napakabait talaga ng Amerika sa Pilipinas. Kasi kung talagang ang sadya dyan ay itong gawin lang tayo na fortress or gawin na imbakan ng armas, dapat hindi tayo binigyan ng independence, di ba? Pero binigyan tayo, ibig sabihin, tao tayo sa paningin ng Amerika. Tayo yung mga tao. Sa paningin ng Spanish noon, tayo yung mga unggoy Kaya nga tinatawag tayo na Indio. Dahil mga unggoy. Yun ang tingin ng Spaniard sa atin. Pero ang Amerika hindi. Tinitingnan tayo na tao. Kaya binigyan tayo ng gusto natin na independence. At dahil sa independence na yan, anong nangyari sa Pilipinas? Ang kultura ng Spanish ang ating napili. Ang kultura ng mga kurakot, ng mga sakim, ng mga mapang-abuso. Ganyan ang kultura ng Spanish. Yun ang nasunod natin, hindi kultura ng Amerikano. Kaya pangit. Dapat para sa akin, mas maganda na naging estado tayo ng Amerika. Nagiging part tayo or state ng Amerika na ika-50. Ika-50 state sana tayo. Dolyar sana ang ating pera ngayon at hindi sana kurakot ang ating gobyerno. Bakit pa naman kasi nagsarili tayo? Yung atin naman idol pala ay mga corrupt, mga Spaniards. Mga lahat ng negative na karakter nandyan sa Spanish
Di ba yung nangaagaw ng lupa, mga Spanish yun. Ano pa ba? Yung nagmaltrato ng mga katulong, Spanish din yun na karakter. Kaya hindi maganda ang pag-independent natin. Kasi ang Spanish ang na-idol natin. Kagaya ngayon, gusto ng mga DDS na uupo si Digong. Kung uupo si Digong, anong kultura ang maipamana ni Digong sa atin, di ba? Kultura ng tukhang, kultura ng mga kasinungalingan, fake news factory, droga at kung ano pa, nakabalbalan. Grabe. Balik tayo dito sa ating video courtesy ng Military Channel. In 1946, the Philippines officially gained independence. But instead of cutting military ties, they tightened them. In 1951, both countries signed the Mutual Defense Treaty, a rock-solid agreement. If one side is attacked in the Pacific, the other treats it as a threat to itself. Since then, the Philippines has remained the only Southeast Asian country with a formal, long-standing defense alliance with the US, and that relationship has only grown stronger. Grabe, tayo pala yung pinakamatagal na alliance ng Amerika. Dahil sa Mutual Defense Treaty na kung atakihin ng isa, atakihin ng Amerika ay talagang lalaban tayo. Kung atakihin ang Pilipinas, of course, nandyan ang Amerika para makipaglaban para sa atin. Kaya ito yung kasagutan kung bakit sinabi ni Sergei Shoigu Russian general, bakit sinabi na 100 times the EFE is stronger than the PLA or the People's Liberation Army. Tayo'y 100 times stronger kasi ang method ng ating military, ang training ng ating mga military, yung mga leader natin na military ay galing yan sa Amerika. Ang ating blueprint, ang sinusundan natin na taktika sa giyera, sa military, ang ating reference ay Amerika. Ang ating training ay American. Lahat Amerika ang ating style sa armed forces. Kaya ang estilo natin sa pagkipagdigma sa bakbakan ay American. Kaya yan, nasabi ni Sergei Shoigu, kaya nga 100 times stronger sa tingin niya ang Philippine military kumpara sa Chinese military. Totoo naman, di ba? Kasi ano na tayo parang American talaga yung ating style ang sinusunod natin na klaseng training. Lalo na ngayon, training talaga tayo ng Amerika. So American talaga yung ating paraan. So kung tayo lalaban, parang nagipaglaban sila ng Amerikano. Kahit Pinoy tayo pero Amerikano ang style natin. Kaya ito yung kasagutan kung bakit 100 times stronger tayo, at yan na rin ang dahilan siguro na matatakot ng China sa atin in the next generation. Sa ngayon ay kita na tinitingnan ng China na tayo mahina. Pero the next generation, 10 years from now or 20, ay iba na ang tingin ng bagong henerasyon sa Pilipinas dahil narito na ang mga may mga armas na tayo na pandigma. Kaya hindi na tayo basta-basta apihin, mga kababayan. Alright, tapusin natin ang video. Filipino officers train at West Point. Philippine military tactics, curricula, even command systems are all modeled on the US framework. In fact, the very first joint exercises, the early forms of Balakaten, begin way back in the 1980s. Here's something not many realize. For over a century, no country besides Japan has ever taken military control over the Philippines. And to make that possible, the US cultivated a model force, small but deadly, few but agile, always backed by allies. The Philippines is not America's backyard. They are the extended hand, ready to receive, to learn, and to become a key link in a global strategy.
And that explains why even though China may have thousands of missiles and hundreds of warships, the name Philippines still makes them pause. Lessons from internal conflict when war needs no declaration. Some countries train their soldiers using simulators and classroom screens. But the Philippines, they learn through gunfire, smoke, and the blood of their own people. So ito yung sinasabing they learned from the blood of its own people. Ito yung pakipagdigma ng ating mga kasundaluhan sa mga New People's Army na ang ideolohiya ay galing sa communism. Communism na nandiyan sa China, yung kay Mao Zedong or Mao Zedong. Sa Russia naman ay si Karl Marx. Diba? Kaya itong internal problem natin about insurgency, NPA, New People's Army, ito yung parang training ground ng ating mga army sa bakbakan. Kaya sanay ang mga army natin ng totoong bala, live fire. Hindi katulad sa China na simulation lang. Computer, malaking TV. Diyan nila magkikita yung kung paano ang bakbakan. Hindi actual eh. Hindi totoo. Simulation nga lang by computer. Kaya, kung ano man ang galing ng mga American soldier ay ganun na rin ang galing ng Philippine soldier dahil sa tinitraining tayo through balikatan. So halos taon-taon ang balikatan na yan para makita ng China na tayo ay under sa pangangalaga or proteksyon ng Amerika. Ulit sa mga kababayan, anong masabi nyo sa ating video ngayon? Pag-comment sa ating comment section at sa mga bago pa lamang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated at malaking tulong para sa akin. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.